给我受了这么大委屈，你一碗泡面就打发我，云燕，你有没有心？算了，我去外面吃。裴燕起身，云燕早就习惯着大少爷跳脱的行为，默默收拾着她用过的毛巾和浴巾。然而没几秒，裴燕就又退了回来。不行，你得和我走，给我端茶倒水，不然我现在就去让那个许昭昭滚蛋。对于裴燕理不直气也。一把好手，裴燕捏着手机，一口银牙差点咬，玉白双手合十看向他，还有越来越多人来点他。云燕熟练拿手机准备记下，这里刚好有一份多出来的餐，分量不多，但也真就老老实实排在了许昭昭身后。许昭昭急庄重的要求，云燕没有半点惊讶。好，你去柜子下拿个吹风机吹一下头发，我把毛巾拿去处理。从她到裴家那天起到现在，也大半年有余了，每天抬头不见低头见的，相处下来，云燕也差不多摸准了裴燕的性子，暴躁、傲娇、阴晴不定，有洁癖，爱臭美，但本质不坏。Ang nakakatakot ng ngiti ng biyenan niyang may pusong bato, ang malamig na tingin na laging nagsasabing siya ay walang halaga. At si Clarice, pinsan ng asawa niya, ang babaeng mayabang at walang konsensya, ang mismong naglagay sa panganib sa buhay ng munting si Sofia. Naririnig pa niya ang bulong ng kanyang asawa, paulit-ulit na nagtatanggol sa kanila. Huwag mong ipapapulis, bata pa si Clarice, huwag mong palakihin ang gulod. Mga salitang parang punyal na tumusok sa puso ng ina. Imbes na protektahan sila, siya pa ang sinisisi, siya pa ang tinatawag na mapaglikha ng gulo. Ang lalaking akala niya ay magiging sandigan niya, ngayon naging kasabwat ng kalupitan. Habang humahapdi ang mga alaala, nakatitig siya sa payat na pisngi ni Sofia, hawak-hawak ang maliliit nitong kamay. Ang bawat bakas ng hirap ng anak ay nagiging sugat sa kanyang kaluluwa. Unti-unti, nagbabalik ang lahat ng sandali, ang mapanuyang halakhak ng biyenan, ang malamig na boses ng pinsan, at ang katahimikan ng asawa na pumili ng panig na mali. At sa gitna ng katahimikan ng ospital, napuno ng isang bagay ang dibdib ng ina, hindi na takot, kundi isang panata na hinding-hindi na niya hahayaang may umapi o umagaw pa kay Sofia. Akala niya dahil isa siyang batang inhinyero na may kinabukasan, kaya pwede niyang gamitin ang kasal at mga anak para kontrolin ang isang maliit na nurse na kagaya ko. Nakakatawa, kasi hindi niya alam na ang posisyon at koneksyon na pinagmamalaki niya ay galing mismo sa akin. Kaya agad kong sinabihan ang chief of staff na sipain siya sa ospital, at ipakulong pati buong pamilya niya. Ngayon ay 2 buwan ko na ulit sa trabaho matapos ang maternity leave. Mabigat ang gawain, mahaba ang oras na nakatayo, kailangang laging nakatutok. Pagkatapos ng shift, mabilis akong umuuwi para alagaan ang 2 bata. Sa dulo ng araw, halos wala na akong lakas, pisikal at emosyonal. Si Bienan ang nagpatulog sa mga bata. Pagpasok ko sa master bedroom, nadatnan ko ang asawa ko, si Marco, na nakaupo roon, parang may hinihintay. Maayos niyang inilagay ang mga unan, at nang mahiga ako, agad siyang pumwesto sa paanan ko at minasahe ang mga binti ko. Sa ayos niyang iyon, alam ko na agad kung saan hahantong ang usapan. At tama nga, bumalik siya sa dati niyang drama. Honey, kung hindi pa tayo magdesisyon, baka maagaw na ng iba yung maliit na bahay sa katabing subdivision. Napakunot noo ako. 2 taon na kaming kasal. Matapos bumili ng kotse, kulang pa sa 600,000 ang natira naming ipon. Kaya hanggang ngayon, nakatira pa rin kami sa lumang bahay na nakapangalan sa tatay ko. Pero siya, kabaliktaran, wala ngang sariling bahay ang pamilya nila, pero abala sa pagpupondo para sa mga kamag-anak. Marco, sabi ko, ilang beses ko na bang sinabi? Kung gusto ni Clarice ng bahay, dapat bago siya magpakasal para secured ang buhay niya. Pero palagi naman siyang umuuwi sa probinsya, kailangan ba talaga niya ng bahay dito sa city? Kung may pera siya, walang kaso. Wala nga siyang kahit ilang 100,000 tapos. Lira, ang lamig ng puso mo. Nagpatuloy siya, pilit ipinagtatanggol ang pinsan niya. Si Clarice ang kaisa-isang anak ng tiyo ko. Namatay siya ng maaga, iniwan naman siya ng tiyahin ko para mag-asawa ulit. Lumaki siya sa bahay namin, para ko na siyang tunay na kapatid. Nag-resign pa siya sa trabaho para tulungan kang bantayan sina Sofia at Kara. Ngayon gusto lang niya ng sarili niyang tirahan, para hindi ka na istorbohin at may privacy siya. Simpleng hiling lang at hindi mo pa rin maibigay. Ako ang kuya at karapatan kong bumili ng bahay para sa kapatid ko bilang pamana. Lahat ng reklamo mo, hindi ba dahil hinuhusgahan mo siya na hindi nakapagtapos, walang stable na trabaho at probinsyana lang?
Ang pagsagot ko ng may rason para sa kanya ay tila malaking kasalanan. Ayaw ko sanang makipag-away, pero kung tatahimik ako ngayon, hindi na ako si Lyra. Marco, nakalimutan mo na ba kung bakit ko pumayag na tumira dito si Mama at si Clarice? Wala akong inarut na mag-aasikaso para sa akin, pero huwag mong kalimutan, noon pa man ay inayos na ng tiyahin ko ang confinement center at kumuha ng yaya para sa akin. Ang papa ko pa mismo ang nagsabi na sila ang sasagot sa lahat ng gastos. Paulit-ulit namang sinasabi ng mama mo sa akin na kahit gaano kagaling ang isang yaya, hindi siya makapapantay sa pag-aalaga ng isang lola. Kaya naman napapahina rin ang loob ko. Isang linggo pa lang ang mama mo dito, halos hindi niya kayanin alagaan ang dalawang bata dahil sobrang dami ng gawain. Kaya gusto kong kumuha ng dagdag na katulong para tulungan siya, pero ikaw ang nagsabi na si Clarice, na dating guro sa kindergarten sa probinsya, nawala ng trabaho dahil nagsara ang eskwelahan at pwede siyang tumulong magbantay kay Sofia. Sinunod ko naman ang gusto mo. Iniintindi ko ang kalagayan mo at ng mama mo, pero hindi mo ba pwedeng intindihin ang nararamdaman ko? Kung si Clarice ay nahihirapan, kaya ko namang tumulong ng kaunti, pero huwag kalimutan na ito ang bahay ng pamilya ko. Nakatira pa nga tayo sa lumang bahay ng mga magulang ko. Marco, kung gusto mong bigyan siya ng kung ano, kailangan bang sang-ayunan ko agad? Ang paraan mo ng pagsasalita, para bang may utang ako sa pamilya mo at ngayon ay kailangan ko ng bayaran. Biglang nagbago ang mukha ni Marco, iritado niyang inalis ang paa ko, saka siya tumingala, namumutla ang mukha habang sinasabi. Gaano ba kalaki ang pera ng pamilya mo para mag-asta ka pa? Nagpapa-enroll ka sa pinakamahal na confinement center, kumukuha ka pa ng pinakamahal na yaya. Yung madrasta mo, puro salita lang iyon. Akala mo ba, totoo ang malasakit niya? Lyra, tandaan mo to, gusto kong gamitin ang perang to, at wala kang karapatang makialam. Bakit hindi mo tingnan kung magkano lang ang kinikita mo kada buwan? Ikaw at ang dalawang bata, mayroon bang hindi umaasa sa akin? Kung gusto mo pang mamuhay ng maginhawa, tumigil ka na. Sa narinig kong iyon, napigilan ko na lang ang mga luha ng pagkadismaya na gustong kumawala. Ito ang unang beses sa 3 taon na si Marco, na palaging maamo, ay nagalit sa akin. Ang pamilya niya ang tila pinakasensitibong bahagi ng pagkatao niya. Kapag sinubukan kong banggain iyon, sinusunog niya ako sa galit na walang hangganan. Wala na akong masabi pa sa taong gaya niya. Nang makita ni Marco na natahimik ako, inakala niyang tapos na ang usapan. Agad siyang tumalikod at nakatulog. Ako naman ay hindi makatulog. Nagpabalik-balik ako sa higaan, at matapos ang matagal na pagpipigil, dahan-dahan akong bumangon, nag-init ng gatas at inilagay sa ref bago muling humiga. Kinuha ko ang cellphone sa ilalim ng unan, 4:00 na ng umaga. Nakatingala lang ako sa kisam, tulala, hindi dalawin ng antok. Habang dahan-dahan akong nadadala ng antok, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Dumaan ang mahinang liwanag ng lampshade mula sa sala sa maliit na siwang ng pinto. Ewan ko kung bakit, pero ang una kong naging reaksyon ay magpanggap na natutulog pa rin. Narinig kong maingat ang hakbang ng taong pumasok, hanggang sa tumigil siya sa gilid ng higaan ni Marco. Tahimik lang siyang nakatayo roon. Bahagya kong iminulat ang mata, tumingin sa kabila. At nakita ko si Clarice. Nakatayo siya sa ulunan, nakayuko, ang mahabang buhok nakalaylay sa isang gilid, nakatitig sa mahimbing na mukha ng kanyang kuya. Nakasuot siya ng silk nightgown, halos kapareho ng isa sa mga damit panloob na matagal ko nang hindi nagagamit. Dahil mababa ang neckline, sa ayos niyang iyon, sapat lang na dumilat si Marco para masilip ang lahat ng nasa harapan. Habang iniisip ko pa kung bakit siya pumasok sa kwarto namin, bigla siyang tumindig ng dahan-dahan, parang isang manikang nanginginig ang mga kasukasuan, saka pumunta sa gilid ng kama ko. Nabigla ako at agad pumikit. Ilang segundo lang, dama ko na ang mainit na hininga niya sa mukha ko. Naamoy ko ang banayad na halimuyak ng pabango, eksaktong amoy ng pabangong minsan kong ginagamit bago ako magbuntis. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya, pero hindi ko matiis ang lapit ng hininga niya. Nagpanggap akong kagigising lang at mahina kong binulong. Mama, kulang ba ang gatas sa ref? Sandali lang, babangon na ako. Pero hindi gumalaw si Clarice. Nang hindi ko na matiis at gusto ko na siyang tanungin, bigla kong narinig si Marco na bumubulong sa tabi.
Mama, sabi ko na, gatas na formula ang ibigay kay Sofia at Kara sa gabi, bakit ba't lagi mong ginising si Lyra para magpasuso? Hindi pa siya tapos magsalita, mabilis nang tumayo si Clarice at lumabas, hindi nakalimutang isara ng marahan ang pinto. Gusto kong sabihin kay Marco ang kakaibang ginawa ni Clarice, pero paglingon ko sa kanya, mahimbing na siyang natutulog. Ngayong araw, pareho kaming morning shift ni Marco. Habang sabay-sabay kaming kumakain ng agahan, biglang nagsimula ang biyenan ko ng usapan tungkol kay Clarice, binanggit pa ang nangyari kagabi. Lyra, natakot ka ba kagabi nang pumasok si Clarice sa kwarto niyo? Wala namang masamang intensyon ang batang iyon. Simula pa noong high school, may sakit siyang sleepwalking. Minsan, bigla na lang pumapasok sa kwarto ng kuya niya sa kalagitnaan ng gabi. Alam mo naman, lumaki siya kasama ako at si Marco. Kahit pinsan lang si Marco, halos tatay na ang turing niya. Kaya huwag mong isipin na kakaiba siya, hindi rin madali ang pinagdaanan ng batang iyon. Kung tutuusin, kaya ko namang tanggapin ang paliwanag na iyon. Tungkol naman sa pananamit ni Clarice kagabi, dahil 19 lang siya, natural na minsan ginagaya ng mga dalaga ang ayos ng mga babaeng mas matanda. Normal lang iyon. Pero may kutob akong hindi ganoon kasimple ang lahat. Dahil wala akong naging reaksyon, naglagay si Marco ng dumpling sa plato ko at nagsabi. Alam mo ba, unang beses kong makita si Clarice nakatayo lang sa tabi ng kama ko ng 10 oras ng gabi, muntik na talaga akong mapasigaw. Mas matapang pa ang asawa ko kaysa sakin. Kung sakaling makita mo ulit siya, ipagwalang bahala mo na lang, sabat ng biyenan ko. Huwag mo siyang gisingin, baka mabigla. Tumango ako para magpakita ng pagsang-ayon. Pero agad kong kinuha ang cellphone ko at nag-line message sa best friend ko, pinakiusapan siyang magpadala ng tao para mag-install ng hidden camera sa bahay habang abala ang biyenan at si Clarice sa pagpapabakuna ng mga bata ngayong umaga. Inabot ng biyenan ko ang isang mangkok ng sabaw ng baboy at toyo. Tinitigan ko ang mantika na lumulutang sa ibabaw, naisip ko ang lasang halos walang rekado. Hindi ko talaga kayang lunukin. Gusto sanang makipag-ayos ni Marco. Napansin niya ang mukha kong walang gana, kaya agad niyang inilipat ang mangkok sa harap niya. Nilagyan niya ng asin at sabay sabing. Ma, 1 buwan nang kinakain ni Lyra to, mas sanay siya sa magaan, at kapag umaga, hindi siya kumakain ng masyadong mamantika. Ako na lang po ang kakain para sa kanya. Ang galing talaga ng luto niyo, maang lambot ng karne, ang sarap tingnan. Hinampas ng biyenan ko ang kamay ni Marco at nagdulot ng tampo. Ano ka ba, para sa'yo ba ang sabaw na iyan? Ikaw ba ang magpapasuso? Pagkatapos, itinulak niya uli ang mangkok papunta sa akin at mariing nagsabi. Lyra, kulang na kulang ka na nga sa gatas, 2 pa ang pinapasuso mo. Kahit ayaw mo, kailangan mong kainin. Nilagyan na ni Marco ng asin para sa'yo. Sige na, kainin mo para lumakas ang gatas mo. Nakikita niyang pinipilit kong kumain, kaya nagpatuloy siya sa paninita. Ang mga babae sa lungsod, sobrang spoiled ng mga magulang. Noong ipinanganak ko si Marco, ilang araw lang ako nagpapahinga, balik trabaho agad. Ni itlog nga, hindi ko natikman. Ngayon, may biyenan kang nag-aalaga sa iyo, may masustansyang sabaw pa, tapos nakaasim ka ng mukha. Nakakahiya yan. Kung nanay ka na, hindi ka pwedeng maging makasarili. Hindi ka lang kumakain para sa iyo, kundi para rin sa mga anak mo. Nakita ni Marco na tuluyan ng dumilim ang mukha ko, kaya agad siyang nagbigay ng senyas sa nanay niya at nagbago ng paksa. Ma, mamaya sa ospital, isabay niyo na si Sofia sa pedya. Pa-check niyo po ang tiyan niya. Kung may problema siya sa absorption ng nutrients, mas mabuting maagapan agad. Saglit na nataranta ang mukha ng biyenan ko, pero agad niyang pinilit na maging kalmado. Habang nagliligpit ng pinggan, nakatalikod sa amin, sinabi niya. Normal lang na mas malaki ang katawan ng lalaki kaysa babae. Ano nang silbi ng pagpapadoktor kung wala namang sakit? Puro pasakit lang yan para sa bata. Pagkatapos ng almusal, ihinatid ako ni Marco sa ospital gaya ng nakasanayan. Habang nasa stoplight, iniunat niya ang kanang kamay niya para haplusin ang ulo ko. Umiwas ako at sinabihang mag-focus na lang sa pagmamaneho. Napangiti siya ng pilit at sabi, alam mo naman si Mama, ganyan talaga magsalita. Huwag mong dibdibin. Kaya nga palagi siyang nakakaaway ng mga kapitbahay sa probinsya.
Nakikita mo naman, ganyan din si mama makipag-usap sa akin. Hindi masarap pakinggan pero hindi niya sinasadya para saktan o inisin ka. Ugali na niya iyon, halos buong buhay niya ganyan na, hindi na mababago. Tayo na lang bilang mga anak, tiisin muna ilang taon, hintayin na lang na makapasok si Sofia sa preschool. Kung hindi sana niya binanggit, ayos lang. Pero nang idikit niya sa usapan, uminit agad ang ulo ko. Hindi ka ba talaga maghahanap ng solusyon? Ang gusto mo lang ay magtiis ako, tama ba? Matanda na si mama at pumunta pa rito para alagaan ka at ang bata. Kung konting salita lang na hindi maganda ay pinapalaki mo, paano tayo mamumuhay ng maayos sa hinaharap? Napangisi ako ng malamig. Wala na akong masabi sa taong kagaya ni Marco. Hindi sila marunong lutasin ang problema, ang alam lang ay idiin ang taong naglalakas ng loob magsabi, at sa huli isisipa sa iyo ang lahat ng pagkukulang nila, na hindi ka raw mabuting asawa o ina, na hindi mo raw mapanatili ang magandang atmosphere sa pamilya. Wala nang saysay makipagtalo. Bumaba ako ng kotse sa harap ng ospital, hindi nagsalita ni isang salita. At ngayong araw, hindi na rin ako lumapit sa bintana niya para magpaalam gaya ng dati. Kinabukasan, tanghali, kumakain ako ng take-out sa maliit na hardin sa ground floor. Pagbukas ko ng pinto ng lounge, narinig kong pinag-uusapan nila ako sa loob. Isang bagong nurse ang nagtanong. Mayaman ba talaga ang pamilya ni Lira? Kahapon niyaya ko siyang kumain sa kantin, sabi niya hindi daw, nag-order na raw siya ng take-out. Pagbalik ko galing kantin, nakita ko, grabe, kumakain siya ng meal galing sa Sekai restaurant. Isa lang noon, mga 15,000 na diba? Sumabat ang isa. Nakakagulat ka pa? Simula nang pumasok siya rito, halos araw-araw doon siya kumakain, parang kantin lang niya. Napanganga ang bagong nurse. Grabe, balak ko nga sana pag unang sahod ko, yayain sina mama at papa kumain doon para proud sila. Pero kami, kailangan pang mag-ipon para makakain sa fine dining, si Lira naman parang sawa na. Yan ang hirap sa comparison, singit ng isa. Yung nagsabing parang kantin ko raw ang natawa ng pakutya. Maganda naman si Lira. Kung hindi dahil sa mukha niya at kay Dolphy Marco, paano siya makakasuot ng ginto, mamahaling alahas, at kumain kung saan-saan? Sweldo lang ng nurse, hindi ubra. Napansin mo ba yung bag niya kahapon? Yung friend ko nagtatrabaho sa Hermes, pinost niya sa feed, bagong labas na model nila yon last month. Hindi man kasing mahal ng Birkin, Hermes pa rin yon. Swebe si Lira, sinasamantala ang bait ni Dolph Marco. Kung ibang lalaki pa yan, baka naputol na ang paa niya, kakagamit ng pera sa mga luho. Dalawa na nga ang anak pero ganyan gumastos. Hindi man lang nag-iisip para sa pamilya. Tahimik lang ang isa sa kanila kanina, pero ngayon nagsalita na rin. Baguhan ka pa kaya hindi mo alam, pero si Dolphy Marco dati ang deputy chief ng neurosurgery dito. Gwapo at matalino pa. Sayang, kinuha siya ng isang bagong private hospital ng Brady Group. Tingin ko, hindi ka rin naman pahuli kay Lira. Kung magiging mas proactive ka, baka next year, jackpot ka na rin. Nagtawanan sila. Tapos nagtanong ulit ang bagong nurse. Si Dos Marco ngayon, sa private hospital na ng Betse. Malaki sigurong kinikita noon. Si Lira, kakapanganak lang pero balik trabaho agad, hindi nag-maternity leave ng matagal. Tumahimik saglit ang dalawa. Ayaw siguro aminin na may kaya talaga ako at may ambisyon. Sa huli, tawa na lang ang sagot nila. Siyempre, matalino si Lira. Natatakot lang na kumupas na ang ganda bago pa siya tumanda. Baka iwan siya ni Marco at mawala ng perang pangsosyal. Kaya ayan, balik agad sa trabaho para may fallback. Sumabog ang tawanan sa lounge. At ako, nakatayo sa labas, umiti rin. Dalawang sales staff ang mahinahong naglagay ng ilang kahon ng kulay kahel na regalo sa bakanting upuan sa pampublikong bangko sa loob ng bakuran ng ospital kung saan ako nakaupo. Isa sa kanila ay lumuhod sa isang tuhod, marahang inangat ang isang kulay abong handbag gamit ang pares ng puting guwantes at ipinakita ito sa akin. Nagulat ang mga kasamahan ko sa labis na pagpapakitang alis na ito, kaya't sila nagtipon-tipon ilang metro ang layo, bumuo ng maliit na kumpol para manood. Nakikita ko ang tatlong madaldal na babae mula sa lounge, nanlalaki ang mga mata, tinatakpan ang bibig, sabay-sabay pang nagbubulungan na akala nila walang ibang makaririnig. Yung lalaking yon ba si Dr. Marco? Hindi ah.
Si Dr. Marco nasa early 30 lang. Mas matanda ng marami ang taong yan, saka hindi ganoon ka-showy si Dr. Marco. E di manliligaw niya siguro. Baka sugar daddy, kaya nagdala ng regalong libo-libo ang halaga para magyabang. Hindi maaari, hindi ba't kakapanganak lang niya? Paano siya makikipaglandi kung kagagaling lang sa panganganak? Sino ba nakakaalam? Tingnan mo nga, binibigyan siya ng ganoong kamahal na regalo, tatanggihan ba niya? Malay mo, pati yung bata, haha. Nagkatinginan sila't nagtawanan na para bang walang sinasabi. Ako at si Mang Butlers ay nagkatitigan din, at sa mga mata niya nabasa ko ang tanong, mayroon pa palang ganitong kabrutal at kawalang hiyaan sa mundo. Sa malayo, ang head nurse ay pilit sumisingit sa karamihan para makalapit. Agad na sinalubong siya ni Mang Butlers ng magiliw na pagbati at pakikipagkamay. Ang mukha ng head nurse na laging seryoso ay biglang naliwanagan ng taos pusong ngiti. Siya pa ang unang nagsalita. Pakisabi po kay Madam at kay Boss Okafor ang aking pagbati. Noong huli kaming nag-usap, tumawag pa mismo si Madam at sinabing baka mahirapan si Lyra makabalik agad sa trabaho matapos manganak, kaya pinakiusapan akong alalayan siya ng mas maigi. Pakisabi rin po kay Madam na sa aming departamento, kilalang-kilala na ang sipag at galing ni Lyra. Wala ni isang batang pasyente na hindi humahanga sa kanya. Bago pa man siya makapagpaalam, nauna nang nagsalita si Mang Butlers. Ang pakay ko rito ay hindi lang tungkol sa alaga kong si Lyra, kundi may isa pang mahalagang bagay na ipinag-utos ni Madam na iparating sa inyo. Kinuha niya mula sa pitaka ang isang AC card ng SAI restaurant at isang susi ng kotse. Ito po ang nais ipadala ni Ginoo Okafor bilang pasasalamat sa inyong sakripisyo para sa ospital, sa inyong dedikasyon at suporta kay senyorita. Umalis na si head nurse, mabilis ang hakbang. Nang madaanan niya ang ilang staff na kanina pa chismis ng chismis, kahit dumating na ang boss nila, siya'y biglang nagalit at 2 beses na binagsak ang pinto ng lounge. Anong ginagawa niyo rito? Wala ba kayong ibang trabaho? Siksikan dito para saan, sabihin nga sa akin. Matapos ihatid ang batang nurse na kumikislap pa ang mga mata, dahil sa papuri ng nakatatanda, bumulong ako kay Papa. Medyo padalos-dalos ako. Hindi dapat natin ginastos ang perang iyon. Hindi pa ako gaanong nakakapagdiwang sa pagkabigla ng mga tsismosa, biglang tumunog ang telepono ko, si Papa ang tumatawag. Sofia, ay may nangyaring masama. Itinago ng biyenan at nang hipag mo ang bata at dinala sa ospital. Lyra, kailangan mong magpakatatag. Susunduin kita ngayon din. 5 minuto lang mula sa bahay namin ang ospital kung saan ako nagtatrabaho. Pero kalahating oras ang biyahe papunta sa pribadong pau-hospital. Habang nasa daan, parang naglalagablab ang dibdib ko. Habang nasa bingit ng panganib si Sofia, bakit hindi siya dinala sa akin, kundi itinago pa at dinala sa isang pribadong ospital? 2 oras na ang lumipas mula nang ma-admit si Sofia, ngunit wala ni si Bienan, ni si Clarice, ni si Marco ang nagbigay ng paliwanag tungkol sa nangyari sa bata. Kapag may ikinukubli, tiyak na may kasamang kasamaan. Ano ba ang ginawa nila sa anak ko? Sa gitna ng pagkabalisa, binuksan ko ang mga recording mula sa 3 kamera na kinabit ko kahapon. Malinaw pa na maayos si Sofia bago kami lumabas ni Marco ngayong umaga, ibig sabihin, naganap ang lahat matapos naming umalis. Si Clarice, nakasuot ng bagong damit, ay bit-bit si Sofia papunta sa banyo. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas siya, at parang nagtatapon lang ng mainit na patatas, ibinagsak si Sofia sa kama. Nagpaalam lang siya kay Bienan, saka dali-dalig lumabas na dala ang bag. 11:00, pumasok siya sa kwarto ni Sofia, nakakunot ang ilong, at biglang tinaas ang binti ng bata. Walang kaingat-ingat, marahas niyang hinubaran ng lampin si Sofia. Nakadilat pa ng bahagya ang anak ko, mahina at walang laban, hinayaan na lang ang gusto ng matanda. Tiningnan ng biyenan ko ang lampin, nagmura, at nang hindi man lang nilinis ang bata ay diretsong pinagsuot ng bagong diaper. Binuksan pa niya ang bote ng oral rehydration salts, pinisil ang pisngi ni Sofia, at pinilit ipainom. 11:20, matapos kumain, bumalik siya sa kwarto para silipin ulit si Sofia. Agad niyang kinuha ang cellphone at tumawag. Clarice, sabihin mo nga, ano ba nang ginawa mo kay Sofia? Huwag kang matigas ang ulo. Sa tingin mo ba, nagwawala lang ako ng walang dahilan? Walang hiyang bata ka, bakit ka ganyan kakulang sa pasensya?
Kapag napikon si Lira ngayon, wasak ang plano natin. Tigilan mo na ako. Dadalhin ko agad ang mga bata kay kuya mo, pumunta ka ron. At isa pa, nasaan ang mga tsaa mong pampapayat? Ang kalat mo, hindi ka marunong magtago ng ebidensya. Bobo ka. Pagkababa ng tawag, kinuha niya ang isang makukulay na kahong karton mula sa kusina, inilagay ang bata sa stroller. Dali-dali kong kinunan ng litrato at inupload sa image recognition API. Lumabas agad ang resulta. Isang uri pala ito ng slimming tea na gawa sa lokal na pabrika. Sa listahan ng sangkap, malinaw na nakalagay ang senna leaf bilang pangunahing sangkap. Ang senna leaf ay isang malakas na natural laxative. Karaniwan itong ginagamit ng ospital kasama ng glucose solution para sa mga pasyenteng kailangang sumailalim sa colonoscopy, kaya nitong linisin ang bituka sa loob ng ilang oras. Pero maraming pasyente ang nagrereklamo na matapos inumin ito, ilang oras silang binabalatan ng matinding pananakit ng tiyan na parang pinipiga. Kaya pala namimilipit si Sofia, nag-iinit ang mukha pero wala nang lakas para umiyak. Nanlumo ako. Agad kong ipinasa ang pangalan ng produkto at listahan ng sangkap kay Iki Alvarez, ang head ng department. Klaro, desperado ang ina ni Marco na ipagtanggol si Clarice. Ang tanong, si Marco ba mismo, alam ba niya ang mga ginagawa ng nanay at pinsan niya sa sikreto? Nang dumating sina Iki Alvarez at ang abogado, agad naming inisa-isa ang mga pangyayari at ebidensyang hawak namin. Pagkatapos magtakda ng susunod na hakbang ayon sa payo ng abogado Kao, tinawag ni Iki Alvarez ang isang nurse na halos kasing edad ko at sinamahan kami ni Papa papunta sa kwarto ni Sofia. Pagpasok namin matapos itulak ang pinto. Nagulat ang dalawang babae nang makita ako at sabay-sabay silang napatingkaayad sa pagkakatayo. Si Clarice, nanginginig ang kamay, agad naglabas ng cellphone para tumawag, habang si biyanan ko na may pilit nagpapanatili ng katahimikan, pero agad nagpasiklab. Lira, bakit ka nandito? Malamig kong tinitigan sila, walang imik, at dumiretso lamang ako upang tingnan ang kalagayan ni Sofia. Isang bahagi ng kanyang buhok na puno ng dugo ay kinailangang ahitin. Isang karayom ng swero ang nakatusok sa kanyang anit upang ipasok ang likido sa kanyang katawan. Bumagsak ang mga luha ko sa kobre kama, sabay marahang inayos ang kumot ng anak ko. Namumula ang mga mata ng tatay ko, at ang kanyang mga kamay sa gilid ng kama ay nanginginig, punang namimintog na ugat. Nagkatinginan kami at sa mga mata namin, iisang puot ang naglalagablab. Marahan kong iniling ang ulo ko, senyas na pigilin niya muna ang kanyang galit. Ang nurse na naghatid sa amin, nang makita ang katahimikan, siya na mismo ang nagsalita kay biyenan. Nasa ospital ang apo nyo, dapat bisita lang kayo rito. Bakit kailangang mag-ingay pa? Anong pakialam mo? Isa ka lang na nurse, pati ba naman pamilya ng pasyente gusto mong pakialaman, singhal ng biyenan ko. Lumapit ako ng ilang hakbang, itinulak ko paatras ang nurse upang ako na ang humarap. Hinawi ko ang kamay ng biyenan kong nakatutok pa sa nurse. Ano ngayon kung nurse siya? Kung wala akong kaibigang nagtatrabaho rito, balak niyo bang itago sa akin hanggang sa makalabas si Sofia ng ospital bago ako makaalam? Namilog ang mga mata ng biyenan ko sa sobrang galit, ang kanyang kilay ay umakyat, mabangis at puno ng pananakot, at tila gusto pang makipagsagutan. Pero agad ko siyang pinutol. Huwag mong gambalain ang bata, lumabas tayo at doon na lang mag-usap. Lumabas muna ako ng silid ng ospital, at sakto namang bumangga ako kay Marco na hingal habang papalapit. Una niyang tinitigan si Mama at si Clarice, bago siyang umiti ng pakitang tao kay Papa. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at nagpakitang awa. Lira, ayos lang, walang nangyari kay Sofia. Sina Mama at Clarice ang nagdala agad dito. Kailangan lang niyang ma-rehydrate ng 2 o 3 araw, tapos magiging maayos na. Parang biglang gumaan ang dibdib ko, pero ang ngiti na lumabas sa labi ko ay puro kahibangan. Ang ama ng anak ko, hindi man lang nandyan sa oras na delikado ang buhay ng bata, at ang unang salitang binigkas niya sa harap ko ay ang pagdepensa sa mismong salarin na muntik pumatay sa anak namin. Hinampas ko ang kamay niya palayo at naglakad ng mabilis papunta sa fire exit kasama si Papa. Mula sa likuran, malakas at walang pakundangan ang mura ng aking biyenan, habang sina Marco at Clarice ay parang mga pipi na nagpaubaya sa kanyang pagbubunganga. Hanggang sa isang magulang na naghihintay rin sa pasilyo, inis na sumigaw. Hoy, bruha kang matanda!
Kung magmumura ka, pumili ka ng lugar. Kapag hindi mo nilinis ang bibig mo, tatawag ako ng guard para paalisin ka. Biglang natahimik ang bruha, at si Marco naman ay walang tigil na nagsusori sa tao. Binuksan ko ang pinto ng fire exit at malamig kong sinabi sa kanila. Pasok. Isa-isang pumasok si Papa, si Mama, at si Clarice, at si Marco na lang ang pilit na nagsara ng pinto. Hipag, mariing sambit ni Clarice na parang naiiyak, ang ugali mo ngayong araw ay sobrang kawalang galang kay Mama. Naapi ako para sa kanya. Hindi pa man ako nagsisimula maningil, nagawa pa niyang magpanggap na kaawa-awa at magplano ng ganti. Lumapit ako, mariin kong hinablot ang perpektong inayos niyang kulot na buhok at pinilit kong itingala ang ulo niya para magtama ang aming mga mata. Pagkatapos, buong lakas ko siyang sinampal habang nakatitig sa kanya. Clarice, buwan-buwan binibigyan kita ng 6,000 dolyar para lang sa luho mo. Ganito ba ang paraan mo ng pag-aalaga kay Sofia? Sa kindergarten na pinagtatrabahuhan mo, inuuna mo lang ang pagpapaganda kaysa sa kaligtasan ng mga bata. Hanggang sa halos mamatay na muna bago dalhin sa ospital. 2 malalakas na plak-plak ang umalingaw sa hagdanan. Binitiwan ko siya na parang isang basurang bagay, habang siya ay napahagulgol at mabilis na nagtago sa likod ni Marco, mahigpit na humahawak sa braso nito. Napakabilis ng galaw ko kaya't hindi nakapaghanda ang sinuman. Napalingon si Marco sa pinsan niya, halatang nagulat at nasaktan para rito. Ang gwapo niyang mukha, hindi maitago ang pagkatigatig. Si mama niya, nakilalang palaaway sa baryo, agad namang sumugod sa akin na parang mabangis na hayop, handang iganti ang mga sampal para sa kanyang paboritong anak-anakan. Ngunit mabilis siyang sinunggaban ni Papa, mariing pinilipit ang kanyang braso at malakas na itinulak pabalik, hanggang bumagsak siya mismo kay Marco. Kung gagalawin mo ako ngayon, malamig kong sabi sa kanya, baka ang anak mo ang siyang unang malugi. Pagkarinig niyon, napasigaw siya sa sakit at galit, pinaghahampas ang hita habang sinisigawan si Marco. Anak! Ang asawa mo at biyenan mo, inaapi ako at ang kapatid mo sa harap mismo ng mata mo. Ano ka ba, bangkay? Wala ka bang gagawin? Nang marinig ni Marco ang sinabi ng kanyang ina, kinagat niya ang ngipin, sinulyapan ang tatay ko, tapos tinitigan ako ng malamig at galit. Sabi niya, nagkadyarheya ang anak dahil sa side effect ng bakuna, agad na dinala ni Mama at ni Clarice sa ospital. Ikaw na nanay, ayaw mong manatili sa bahay para alagaan siya ng buo. Si Mama at si Clarice may malasakit, tapos ngayong nagkaproblema ang bata, sa ulo ni Clarice mo ibinubuhos ang galit mo, nababaliw ka ba? Ang mga salita ni Marco ay tuluyang nagpatunay sa pinakamasamang hinala namin. Alam niya kung ano ang ginawa ng pinsan niya sa anak ko, pero hindi man lang niya sinisi si Clarice. Kung hindi, paano siya nagawang umupo ng kampante sa kwarto ni Sofia at nanonood ng G? Hindi lang iyon, malaki ang posibilidad na si Marco pa mismo ang nakipagsabwatan sa mga kasamahan niya sa laboratorio para sabihing ang diarrhea ni Sofia ay dahil sa bakuna at walang kinalaman sa fan PDP. Gusto niyang tulungan si Clarice burahin lahat ng ebidensya. Pakiramdam ko para akong nabulag dahil 3 taon akong nakitulog sa isang hayop at higit pa roon, ako pa ang nagdala ng lobo sa loob ng bahay, dahilan para ang anak ko ay mahulog sa maruming bitag nila. Ang lahat ng init sa katawan ko ay parang nilimas ng katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Narinig ko ang mga ngipin kong nagkakabanggaan, halos hindi ko na kayang magpanggap. Lumapit si Papa para alalayan ako, at siya na ang nagtanong para sa akin. Kung ang diarrhea ay dahil sa bakuna, paano ninyo ipapaliwanag ang hindi pagdala kay Sofia sa ospital ng Lira, at bakit hindi man lang kayo naglakas loob na ipaalam sa amin? Parang sobrang naapi ang biyenan kong babae, nanginginig pa ang daliri habang itinuturo kami, ipinagtatanggol ang sarili. Mahinahon si Sofia, iyak ng iyak noong tinurukan ng bakuna, sa gulo ng Ospital Central, makakabuti ba iyon sa kanya? Hindi agad nasabi kay Lira kasi baka hindi siya kayanin, paano kung may nangyari pa sa daan? Nang naging stable na ang sitwasyon, tatawag din kami, balay. Huwag mo kaming pag-isipan ng masama. Hindi ko na napigilan ang luha, hindi dahil sa pagkadismaya o sama ng loob, kundi dahil sa puot. Ibinaling ko ang tingin pababa para itago ang galit, kinuha ang cellphone, at bumulong. Hindi ako naniniwala, tatawag ako sa pulis, para imbestigahan nila kung bakit muntik nang mamatay si Sofia.
Nagulat silang tatlo, namilog ang mga mata habang nakatingin sa akin. Lutang si Clarice, bumigay ang tuhod at naupo sa sahig habang nakahawak sa hawakan ng pinto. Gusto sanang agawin ni na Marco at ng nanay niya ang cellphone ko, pero sa kasamaang palad, parehong mahina sila at hindi nila natitinag si Papa. Nang makita ni Marco na na-unlock ko na ang screen at nakapasok na sa dialer, bigla siyang sumigaw. Hindi sinasadya ni Clarice, sinaktan mo na nga siya at namaga ang mukha, hindi pa ba sapat iyon para ilabas ang galit mo? Gusto mo ba na lumuhod si Mama at si Clarice sa harap mo at humingi ng tawad bago mo kami tantanan? Lira, sawa na ako sa ugali mong mahilig gumawa ng gulo. Hindi ako natinag, itinaas ko ang cellphone sa tainga. Nababaliw na siya sa sigaw. Huwag kang tatawag sa pulis. 20 anyos pa lang si Clarice, gusto mo bang wasakin ang buhay niya? Baliw ka na. CJ. Kung ipipilit mo pa rin ang kaguluhan mo, hihiwalayan kita at kalimutan mong makita pa ang anak natin. Hindi makalapit ang biyenan kong babae dahil hinaharangan siya ni Papa, kaya galit na galit siyang kumakawag at sumisigaw. Dahil lang sa mukha mo kaya nakahawak ka kay Marco, iyon na ang pinakamataas na narating mo sa buhay. Ngayon, isa ka ng sirang babae na nanganak na at itinatapo ng pamilya ng asawa mo. Gusto mo pang makapag-asawa muli ng matinong lalaki. Namumula na ang tenga ni Papa sa sobrang galit sa sunod-sunod na panlalait nila. Natakot akong baka atakihin siya sa sobrang inis, kaya nagpakumbaba akong tumigil, ibinaba ang cellphone, pinapakita na parabang nadali na ako ni na Marco at ng nanay niya, parang wala na akong lakas bumangon. Tinulak ko si Marco na nakaharang sa pintuan ng fire exit. Hindi ako nagsalita. Pinunasan ang luha at diretso akong naglakad papunta sa kwarto ni Sofia. Doon, habang parang nagmamadali akong tumakas, sabi ko kay Papa sa may pintuan. Pa, huwag mong hayaang pumasok sila, ayokong makita silang muli. Parang tandang nananalo sa laban, ang biyenan kong babae ay nagmamatigas at patuloy akong sinisigawan. Walang hiya ka. Ngayon lang natakot kasi iniwan ka na ni Marco, ano? Kung may tapang ka, lumapit ka rito at tingnan natin kung hindi ko kayang balatan ang mukha mo. Eksaktong dumaan si E. Alvarez, ang hepe ng departamento, na agad nagdilim ang mukha at sinermunan si Marco. Dr. Marco, ospital ito, hindi palengke sa tapat ng bahay niyo. Ayusin mo ang pamilya mo at huwag hayaang manggulo dito. Nakakaabala sila sa kapayapaan ng mga pasyente. Parehong nagulat si Marco at ang nanay niya, sabay yumuko at nagsorry. Pagkaalis ni E. Alvarez, tumitig agad si Marco sa akin ang maihalong galit at paninindak mula sa mahabang bintana. Wari bang invisible ang tatay ko dahil dumiretso siyang lumakad palayo kasama ang nanay niya at si Clarice. Lumapit ang nurse, bakas ang pag-aalala sa mga mata. Pinilit kong humiti para ikalma siya, pagkatapos ay sumandal ako sa dingding at nag-text kay Atty. Ben. Marco, kahit ang isang ulupong ay hindi kinakain ang sarili nitong anak. Pero ikaw nakakasuka ka. Pagpasok ng tatay ko, sinabi niyang dinala na raw ni Marco ang nanay at pinsan niya pabalik sa opisina. Hindi niya alam kung ano na naman ang binabalak. Sabi ko, huwag mag-alala. May kutob na ako. Ang tatlong yan, parang pugad ng mga daga at ahas, nagkikita lang para libakin ako at magplano kung paano ako dudurugin. Hindi mapakali si tatay, para siyang toro na umiikot-ikot sa kwarto, hawak-hawak ang cellphone, pindot ng madiin na parang wala sa sarili. Naalala ko bigla ang kakaibang pagsusumpong ni Clarice, ang sobrang pag-aalaga ni Marco sa kanya, higit pa sa normal na pagmamalasakit ng isang pinsan. Pinagsama-sama ko ang lahat ng detalye at malinaw ang pahiwatig, may tinatago ang pamilyang to laban sa akin. Ramdam kong nasa surveillance video kagabi ang isa sa mga sagot. Alam ko na kapag nalaman ni tatay ang ginawa nila kay Sofia, halos pumutok na ang ugat sa galit. Kung mabunyag pa ang mas madidilim na lihim, dalawa lang ang posibleng mangyari, either atakihin siya sa utak, o kaya siya mismo ang papatay kay Marco. Pareho yung hindi ka nais-nais. May kaya akong kakampi at wala akong balak idamay si tatay sa susunod na mga galaw ko. Kaya inutusan ko siyang tawagan si Tia at sabay na rin magtimpla ng gatas para sa kambal. Nang makalabas siya ng kwarto, sinuot ko ang earphones at pinindot ang video. 3:00 ng umaga. Dahan-dahang pumasok si Clarice sa master bedroom, yumuko sa harap ni Marco, eksaktong posisyon noong una ko silang mahuli.
Ngayon, mabilis nagmulat si Marco. Iniunat niya ang kamay, marahang hinaplos ang mukha ni Clarice, bago biglang hinila siya pababa para halikan. Ngumisi si Clarice at umiwas. Tumayo siya ng 2 hakbang ang layo, dahan-dahang ibinaba ang strap ng kanyang nightdress sa paraang puno ng tukso. Bumangon si Marco, pinasadahan ang tingin ang pinsan mula ulo hanggang paa. Tapos sinilip ako, at nang masigurong tulog ako, tumayo siya. Sabay silang lumabas ng kwarto. Handa na dapat ako, pero nanikip ang lalamunan ko sa nakita. Muntik na akong masuka. Kagabi lang, binalaan ko si Marco na paalisin ang pinsan niya at huwag akong istorbohin. Pero hindi sila nakatiis, kinabukasan mismo, naghanap agad ng thrill. At ang kapal pa ng mukha ni Clarice, suot ang nightdress ko, pero nagpalit lang ng kulay. Hanggang saan kaya ang kababuyan at kapal ng dalawang ito? Ngayon ko naaalala kung bakit noong una kong iminungkahi na magpakabit ng tihi sa bahay, umalma ng todo ang biyenan kong babae. Ano na nga ba ang sinabi niya noon? Naalala ko pa noong araw na gusto kong magpakabit ng kamera sa bahay para madaling mabantayan ang anak, pero bigla akong sinigawan ng biyenan ko. Lira, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakarinig na ang isang taong may kasama lang na yaya ang maglalagay ng kamera sa loob ng bahay para bantayan kung inaabuso ng yaya ang bata. Ibig bang sabihin, tinitingnan mo kaming mag-ina ni Clarice na parang ibang tao? Ngayon ko lang lubos na naunawaan. Dahil pala lahat sila sa pamilya ay may mga ginagawang maruruming lihim, kaya't takot silang mabunyag ko. Nang makita ko silang lahat sa ospital, gusto kong sugurin, kamutin, at kagatin sila hanggang masira ang anyo. Pero bigla kong naisip na hindi iyon ang tamang paraan para gumanti sa bulok na pamilyang ito. Kaya't pinilit kong pigilan ang sarili ko. Nauna si Marco, inilapag ang 2 kahong may insulasyon sa mesa sa tabi ng kama, na para bang walang nangyaring pagtatalo, ilang oras lang ang nakalipas, at buong sigla pa kaming inanyayahan ng tatay ko na kumain ng hapunan. Pa, Lira, siguradong nagugutom na kayo. Si Clarice mismo ang umuwi para magluto para kay Papa at sa iyo. Kainin ninyo habang mainit pa. Pagkasabi niya, lumingon siya kay Clarice na nasa likuran para maglakad palapit. Si Clarice ay nag-alis na ng make-up, nagpalit ng simpleng sweater at pantalon, nakatali ang kulot niyang buhok, at sinadya pang ipakita ang mga pasa sa kanyang mukha para makita ng lahat. Ate, nagkamali ako, hindi ko talaga alam na ang simpleng pagtatae ng bata ay maaaring maging napakadelikado. Kasalanan ko lahat, si Sofia ang nagdusa dahil sa kapabayaan ko. Habang sinasabi niya ito, akma pa siyang luluhod sa sahig. Siguro iniisip ng pamilya ni Marco na tutulungan ko siyang tumayo, pero nanatili akong nakaupo, walang imik, hinayaan ko siyang lumuhod ng diretso sa harap ko. Pumasok ang doktor para mag-rounds, kasama ang mga estudyanteng sinasanay niya, at tiningnan nila ako nang may pagtataka at maihalong paninisi. Kita mo, napakahusay ng acting ni Clarice, ginagampanan niya ang papel ng isang simpleng tapat na babae, kaya't ako ang nagmumukhang malupit at walang puso. Sayang lang, mahusay nga siyang umarte, pero wala siyang tiyaga. Kitang-kita ko, pati na rin ang tatay ko, ang sandaling dumaan sa mukha niya, ang pagkayamot at ang inis na hindi niya kayang itago habang nakaluhod siya. Kahit ano paman, sa simula ibalak ko talagang magpanggap na naniniwala sa mga palusot nila para isipin nilang nakataka sila ng madali. Una, para maging kampante sila pagkatapos bigla silang pabagsakin. Sila mismo ang nag-abot ng hagdan sa akin kaya nakaligtas ako sa abala. Habang nakakulob sa opisina ni Marco ang buong pamilya, ipinakuha ko ang susi ng kotse ko at nagpalagay ng device na pangtingin at pangdinig sa sasakyan ni Marco. Hindi nagtagal matapos nilang lumabas mula sa silid ng ospital ni Sofia, narinig ko sa earphone ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kotse at kasunod ang sigaw ng biyenan kong babae. Hindi pa ako nagalit ng ganito sa buong buhay ko, ang kapal ng mukha ng babaeng iyon. Marco, nabaliw ka ba noon? Hindi mo ba siya pinag-aralan bago mo pinakasalan? Kanina, ako at si Clarice halos magmakaawa sa kanya, nakita mo ba kung paano siya umasta sa atin? Mukha niya parang walang pakialam kanino man. Totoo nga, kapag naging mabait ka sa kanya, hindi na niya alam kung saan siya lulugar. Ayusin mo nga ang pagpapalaki sa asawa mo. Akala ko sapat na ang ipinakita kong pakikisama, pero halata, hindi pa rin kontento ang biyenan ko. Si Clarice ay walang imik, pero narinig ko ang mga hikbi niya, daing ng isang taong punang hinanakit.
Si Marco, tila pagod at inis, ay nagsalita. Ma, ilang beses ko na bang sinabi, hintayin na lang muna hanggang lumaki pa si Sofia, saka na natin pag-usapan ang hiwalayan. Ngayon kailangan pa rin siya ng mga bata. Kung hindi, kapag nagsampa ng kaso si Lyra, baka mapunta sa kanya ang kustodya ng mga anak. Malamig nga ang pakikitungo ni Lyra, pero tinanggap naman niya ang paghingi ng tawad ni Clarice, hindi ba? At tatay niya, galit nga sa atin, pero hindi ba siya rin mismo ang pumigil sa tatay niya? Ma, malinaw na nangako ka na magiging maayos ka habang nasa opisina ko tayo. Bakit mo na naman binubuksan ang isyu ngayon? Hindi ko na alam kung paano pigilan ang galit mo. Pagkatapos ay humarap siya kay Clarice. Clarice, kanina kasalanan ko. Hindi kita naprotektahan, hinayaan kong masaktan ka. Konting tiis lang, mabilis lang ang 1 taon. Pagdating ng araw, babawi ako para sa'yo, higit pa sa inakala mo. Humaguhol si Clarice. Kuya, para lang makasama ka habang buhay, para sa magiging anak natin, ang kaunting tiis na ito ay wala pa rin. Pinakalma ni Marco ang ina. Pagkaraan ng 2 minuto, medyo natahimik din ito, at sa halip na igiit ang hiwalayan, inalo pa ang pamangkin. Clarice, sundin mo ang kuya mo. Konting tiis lang. Huwag kang mag-alala, habang buhay pa ako, hindi ka pagtataksilan ng anak ko. Marco, huminto ka muna sa gilid. Dadaan ako sa supermarket, bibili tayo ng makakain. Ang malas natin ngayong araw, halos mabaliw sa inis, wala pa tayong kinakain. Mamayang gabi magluluto ako ng masarap na hapunan. Pagkababa ng biyenan ko sa sasakyan, nanahimik ang dalawa. Nakikinig ako sa mga ingay ng makina sa earphone, at doon ko tuluyang naunawaan kung bakit kaya ni Marco ngayong araw na magpakumbaba sa akin, at kung bakit dati, tuwing nagkakabanggaan kami ng ina niya, palagi niya akong inaalo. Hintayin mong mag-daycare si Sofia. Dahil hindi siya naglalakas ng loob na magkaanak kay Clarice. Sa plano nila, kapag nakapasok na sa preschool ang mga anak ko, sa kanila ako itatapon palabas ng bahay, walang dala-dala. Ang pinakabobo kong nagawa, ang bahay na ibinigay ng tatay ko sa akin, na ipanlin lang nila akong ibenta para bumili ng ibang bahay. At dahil iyon ay binili pagkatapos ng kasal, otomatikong hati kami, kahit karamihan ng pera galing sa tatay ko at sa pamilya ko. Biglang ang bumasag sa katahimikan si Clarice. Kuya, baka hindi na lang natin ipaglaban si Sofia. Nakita mo ang itsura ni Lyra, parang baliw siya. Kapag nawala lahat sa kanya, pati ang mga anak, baka tuluyan siyang mabaliw. Mas mabuting gawin natin ito, kapag naghiwalay kayo, kalahati ng bahay mapupunta sa'yo. Pero gamitin natin si Sofia bilang kapalit, kung handa siyang isuko ang kalahati ng bahay, ibibigay natin si Sofia sa kanya. Hindi umimik si Marco. Dagdag pa ni Clarice. Pagkatapos mag-aanak tayo. Bibigyan kita ng lalaking anak. Saglit na nag-isip si Marco at saka nagsalita. Sa totoo lang, matagal ko nang iniisip yan. Alam ko, bilang ina, hindi hahayaan ni Lyra na mawala sa kanya ang mga anak. Magmamakaawa siya para makuha ang kustodya. Maliban sa bahay, baka may makuha pa tayong dagdag para sa mas maayos na buhay natin. At pagkatapos, sabay silang humalakhak ng malakas sa loob ng kotse. Sa puntong iyon, parang piniga ang puso ko. Hindi ko akalain na ang isang taong minahal at pinili kong maging asawa, ama ng mga anak ko, ay kayang magsalita ng ganoong kalupitan at kasakiman. Marco, Mama, sa mga nakaraang araw, lahat kayo ay nahirapan, abala sa miti. Ngayon na si Sofia ay nakalabas na ng ospital, maaari na tayong magpahinga. Inaanyayahan ko si Mama sa isang masarap na hapunan. Matapos si Marco ay tiho na tumanggap sa ngalan ng kanyang ina, biglang nagbago ng pananalita si E.E. Alvarez, ang pinuno ng departamento. Ngunit ngayong tanghali ay may pagpupulong ng lahat ng kawani ng ospital. Wala nang biyaya si Dr. Marco para makakain. Sumama ka sa akin ngayon. Dinala ko sina Tita Hong at Clarice na nagmamadaling umuwi sa maliit na restoran na inirekomenda ng hepe. Habang si Bienan, ako, at ang babae ring iyon ay nakarating sa restoran, hindi maitago ng mukha ni Bienan ang kagalakan at biglang nagtanong. Lyra, anak, matagal mo na bang kilala si Yuki Alvarez? Nakilala ko siya bago pa man pumasok si Marco sa VV Hospital. Medyo natigilan ang Bienan ko, kung ganoon, ano ang dokumentong ibinigay ni Yuki Alvarez sa iyo? Ah, iyon ba? Kung curious ka, tingnan mo na lang.
Bigla akong luminaw ang isip, ibinaba ang tinidor, at kinuha ang makapal na I4 na papel sa bag, iniabot sa kanya. Nang makita kong gusto niyang basahin ng detalyado bawat pahina, agad ko siyang pinutol. Diretso kaagad sa mga bahagi na may dilaw na highlighter. Nakaupo akong nakasandal sa sofa, nakakrus ang mga braso, hindi maitago ang pananabik na makita ang reaksyon ng aking biyenan. Parang napakabigat ng mga papel na iyon, natigilan ang biyenan ko. Si Clarice, sa wakas, nakaramdam ng kaba, nagtanong habang nakatingin sa akin. Mama, ano ba ang nangyayari? Patingin niya ng hawak mo. Inunat niya ang lieg para silipin ang dokumento. Tita, ito ba ay certificate ng self-test? Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay mas namutla pa kaysa sa kanyang tiyahin. Agad niyang hinablot ang dokumento, galit na inihagis sa mesa, pinipilit itago ang pagkabalisa. At ano naman ang gagawin mo gamit ito laban sa amin? Ano ang plano mong kalokohan? Kinuha ko ang aking telepono at pinatugtog ang isang video, hindi makapaniwala si Biyenan, nabuka ang bibig. Iyon ay eksenang mahirap itanggi, ang anak niyang si Marco at si Clarice. Agad na gustong agawin ni Clarice ang telepono, pero mas mabilis ako. Ito'y kopya lamang, sa tingin mo ba tanga ako tulad mo para ilagay ang orihinal dito at hayaan kayong burahin ang ebidensya? Parang nawala ng bait ang dalawa, Clarice at ang biyenan ko, nagtatalak ng mga salitang nakakasakit, sinusubukang hiyain ako at ang pamilya ko. Sanay na umabante para saktan ako, tumayo ang biyenan ko, pero agad siyang naharang ng mga bodyguard ko. Nagwawala siyang parang baliw. At para tapusin, sinabi ko. Lahat ng ebidensya laban sa inyo ay naipadala ko na sa aking abogado. Magkikita tayo sa korte. Hindi ito matatapos ng madali, kaya maghanda kayo. Namutla ang mukha ni Biyenan at ni Clarice nang marinig ang salitang korte. Agad bumaba ang tono ng biyenan ko, mahina ang boses. Kahit paano, pamilya pa rin tayo. Huwag kang mag-alala, uuwi ako, tuturuan si Marco at palalayasin si Clarice. Anak, huwag mong sirain ang matagal ng pamilya. Gusto mo ba talagang lumaki si Bin sa isang sirang tahanan? Habang sinasabi iyon, sinenyasan niya si Clarice. Agad namang nagdrama si Clarice, luha at sipon ang lumabas, nagsumamo. Ate, hindi ko talaga sinasadya si Marco ang tumukso sa akin. Pakiusap, patawarin mo ako. Nang marinig iyon, biglang nagalit si Biyenan dahil si Clarice ay naglakas loob na isisi sa kanyang anak. Nag-away silang dalawa na para sa akin ay nakakaaliw panoorin. Biglang tumawag si Marco. Alam ko na ang sasabihin niya. Pagkabukas ko ng tawag, agad kong sinabi. Pumunta ka sa restaurant, mag-usap tayo ng harapan. Pagdating ni Marco, parang nakakita ng pag-asa si Clarice, agad siyang kumapit, ngunit malamig lamang ang natanggap niya. Si Marco, halos matumba sa mesa bago pa man makaupo, nagsalita. Natanggal si Mama sa trabaho at may banta pa ng kaso. Para bang kidlat ang narinig ng biyenan, napahandusay siya sa sahig. Si Marco, nakatingin sa akin na parang naunawaan ang lahat. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Vicky Alvarez at sa VB Hospital? Umiti lang ako at nagsabi. Ako nga. Pero kasalanan mo ito. Ikaw ang tumanggap ng daan-daang libong dolyar mula sa mga kagamitan at reseta ng ospital. Ikaw ang tumanggap ng suhol. Nagngingit-ngit siya. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ano ba ang gusto mo? Baliw ka ba? Hindi mo ba iniisip si Bin? Tahimik akong umupo, itinuro ang mga dokumento at video. Tingnan mo. Pagkaraan ng 2 segundo ng pakikinig, tumayo siya, parang tuliro. Nang hawakan niya ang mga papeles, para siyang walang kaluluwa. Lira, matagal mo na ba kaming pinapakinggan? Nanginginig, lumuha at kumapit sa aking balikat, nagmamakaawa. Kasalanan ko, nadala ako ng tukso. Dadalhin ko si Clarice pauwi ngayon din, hindi na siya muling lilitaw sa harap mo. Tulungan mo ako, Lira, hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Natulaala si Clarice, bulong ng bulong. Marco, iiwan mo ako. Ngunit walang nakapansin sa kanya. Umiti ako kay Marco. Ano pa ang maitutulong ko sa iyo? Simulat sa pool, inayos ko na ang trabaho mo. Pero ikaw at pamilya mo, pinili ninyong linlangin ako.
Sa wakas, nang marinig na mawawala ang trabaho ng anak, natauhan si Bianan. Lira, nakikiusap ako. Huwag mong tratuhin ng ganito si Marco. Lahat ay kasalanan ko at ni Clarice. Uuwi na ako kasama siya. Ako na ang magbabantay, hindi na niya masisira ang relasyon ninyong mag-asawa. Ngunit binalewala ko ang lahat ng huling pagsusumamo at kasinungalingan. Bumukas ang pinto ng tulak ko at sinabi ko. Huwag ninyong kalimutan kung paano ninyo tinrato ang anak ko. Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Hintayin ninyo ang pagharap natin sa korte. Pagkatapos noon, sunod-sunod ang tawag ni Marco, pero hindi ko sinagot kahit isa. Ayoko nang masangkot pa sa gulo, lalo na para kay Sofia. Kaya agad kong kinuha siya at umuwi muna kami sa bahay ng tatay ko, para doon pansamantalang tumira ng ilang araw. Hindi ko inaakala na kinabukasan, may kapal ng mukha si Marco na magpunta sa bahay at magmakaawa kay tatay na makausap ako. Dahil na rin sa paggalang at iniisip niyang mas mabuti na magkausap na kami at matapos ang lahat, tinawag ako ni tatay para humarap sa kanya. Pagkakita pa lang niya sa akin, agad siyang lumuhod, halos umiiyak, at sa pamilyar na mapanlinlang na tono ay nagsabi. Lira, ibabalik ko ang lahat ng perang kinain ko sa suhol, ibabalik ko, pangako. Pakiusap, tulungan mo ako. Nakaupo si Marco na parang bato sa loob ng kotse. Mahigpit ang kapit niya sa manibela hanggang sa namutla ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri. Ang mga salitang binitiwan ni Lira ay parang mga punyal na tumusok ng malalim sa kanyang dibdib. Ang puso niyang matagal ng pagod ay wari bang pira-piraso na. Pero lahat ng perang naipon niya, kasama ang mga dekomisyon na itinago niya sa dilim, ay nawala lamang dahil sa isang babae. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Clarice, ang anak-anakan na lubos na minahal at inalagaan ng kanyang ina, at ang babaeng minahal niya bilang kasintahan. Sa isip ni Marco, umusbong ang isang matinding galit na halos sumakal sa kanya. Para siyang naging isang payaso. Mula simula hanggang wakas, hindi siya kailanman minahal ni Clarice. Ang tanging bagay na nais nito ay pera. Pagdating ni Marco sa bahay, namumula ang mga mata niya sa galit. Nakaupo si Clarice sa sala at nang makita siya, umiti ito. Uy, nandyan ka na pala? Bakit ang seryoso ng mukha mo? Ang ngiting iyon, ang tinig na iyon, lahat ng iyon ay parang langis na ibinuhos sa apoy ng galit ni Marco. Sumigaw siya, sumugod at hinablot ang balikat ni Clarice saka ibinagsak ng mariin sa sofa. Clarice! Ang kapal ng mukha mo. Nilimas mo lahat ng pera ko tapos mag-aasta ka pa na parang walang nangyari. Sandaling namutla si Clarice, ngunit agad din niyang nabawi ang composure. Mapait siyang tumawa at sarkastikong sumagot. Anong pera? Ah, iyon bang kaunting halaga na iyon? Marco, sino ka ba sa tingin mo? Kung wala ako, wala ka rin kikitain kahit piso. Walang hiyang babae ka. Sigaw ni Marco, sabay bigwas ng isang malakas na sampal sa magandang mukha ng babae. Napahawak si Clarice sa pisngi niya, nagliliyab ang mga mata sa galit. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, ngumisi lamang siya ng malamig. Nang marinig ang kaguluhan, dali-daling bumaba si Doña Lucia, ina ni Marco. Lampas 60 na siya, ngunit matatag pa rin ang katawan. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita, ang anak niyang nanginginig sa galit, at si Clarice na nakasalampak sa sofa, gusot ang buhok at may dugo sa labi. Ano nang nangyayari rito? Sigaw ni Lucia. Biglang humarap si Marco sa ina, ang mga mata ay naggangalit na parang hayop. Ina! Alam mo ba? Ang anak-anakan mong si Clarice, niloko niya ako. Nilimas niya ang lahat ng ipon ko. Nagloon pa siya sa mga illegal lender gamit ang pangalan natin. Ina, hawak nila ang mga papeles natin ngayon, naiintindihan mo ba? Parang binagsakan ng kidlat si Lucia. Ang mga salita ng anak ay umalinggaw sa kanyang tenga. Si Clarice, ang pinakamamahal niyang parang tunay na anak, ang pinapaboran pa niya, kaysa kay Marco, siya palang traidor. Nanginginig na tumitig si Lucia kay Clarice. Totoo ba ito? Clarice, totoo ba ang sinasabi ni Marco? Kagatlabi si Clarice, ngunit hindi nakasagot. Ang katahimikan niya ang nagsilbing kumpirmasyon. Sa isang iglap, nagbaluktot ang mukha ni Lucia sa tindi ng galit. Traidor kang, hayop ka. Ilang taon kitang inalagaan, itinuring na sariling dugot laman, tapos ganito ang igaganti mo sa amin. Hindi na niya napigilan ang sarili.
Dumulog siya kay Clarice at pinagsasampal, kinayod ang makinis na balat ng dalaga gamit ang matatalim na kuko. Napasigaw si Clarice, nagpupumiglas, ngunit nabigla at walang nagawa. Bitawan mo ako. Baliw ka na ba? Pakawalan mo ako. Sigaw ni Clarice, ngunit lalo lamang siyang sinibasib ng matandang babae. Sunod-sunod ang sampal at sakmal. Ang buhok ni Clarice ay nahila hanggang maging gusot, malalaking hibla ang nabunot mula sa kanyang anit. Nakatayo lamang si Marco, nanonood, at sa halip na pigilan, nanlilisik ang mga mata sa kasiyahan. Wala nang bakas ng awa sa kanya, tanging pagnanasa lamang na makita ang traidor na babae na magbayad ng mahal. Nagmistulang impyerno ang bahay. Hiyawan, iyakan, at sigawan ang umalingaw-ngaw, parang bagyong walang katapusan. At biglang, whoop! 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 Umalingaw-ngaw ang sirena ng mga pulis sa labas ng mansyon. Kasunod nito, mga yabag at malakas na katok ang pumuno sa paligid. Pulisya! Buksan ninyo ang pinto. Nanlumo si Marco. Para siyang binuhusan ng yelo sa buong katawan. Alam niya, dumating na ang oras. Bumukas ang pinto. 3 pulis ang pumasok, mahigpit ang mga mukha. Itinaas ng opisyal ang warrant. Marco de Vega, inaaresto ka dahil sa kasong malversation at pagtanggap ng suhol kaugnay sa iskandalo sa ospital. May karapatan kang manahimik, lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Napatigil si Lucia, bitawan si Clarice na bumagsak sa sahig. Sa kanyang kamay, naiwan ang makapal na kumpol ng buhok ni Clarice, isang nakakatakot na paalala ng kanyang galit. Namutla ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang anak na ikinukulong at paulit-ulit siyang bumubulong. Hindi totoo. Anak ko. Clarice, ikaw sinira mo ang pamilya ko, di. Nakalupasay si Clarice sa lapag, gusot ang buhok, puno ng sugat ang mukha, ngunit kumikislap ang malamig at matalim na tingin. Sinundan niya ng tingin si Marco na dinadala na palabas, at ang labi niya ay umangat sa isang mapanuksong ngiti, mapait ngunit mapagtagumpay. Clarice! Hayop kang traidor. Hindi kita patatawarin. Isasama kita sa impyerno. Desperadong sigaw ni Marco habang hinihila siya palabas. Pumailan lang ang huling sigaw bago tuluyang sumara ang pinto. Sa sala, nanatili si Lucia, nanginginig ang mga kamay habang hawak pa rin ang bunto ng buhok. Walang laman ang mga mata, wari bang isang ina na nawala ng lahat. Umupo siya ng lupaypay sa sofa, habang bumabagsak ang malalalim na luha sa kanyang pisngi. Kung hindi mo man maalala ang 3 taong pinagsamahan natin, isipin mo man lang si Sofia. Kapag nakulong ako, paano magiging masaya ang anak natin? Ano ang sasabihin niya kapag nalaman niya na ang sarili niyang ina ang nagpakulong sa tatay niya? Nanigas ang dibdib ko sa galit at pagkasuklam. Huwag mong gamitin si Sofia para maligtas ka, Marco. Noong ginagawa mo ang lahat ng maruming bagay na yan, hindi mo siya inisip ni minsan. Ngayon lang, bigla kang magiging ama? Humigpit ang tingin ko sa kanya. At saka, saan ka kukuha ng pera para ibalik ang lahat ng kinulimbat mo? Umiling ako, umiti ng mapait. Alam mo ba? Yung kabit mo, matagal lang naubos lahat ng perang ninakaw mo. At ngayong umaga lang, umutang pa siya ng 500,000 dolyar gamit ang pangalan mo at ng nanay mo. Ang mga gihinin niyo, nasa handbag pa rin niya. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Matapos ang lahat ng binzi, sa wakas ay nakahanap ng katahimikan si Lyra. Nananatili pa rin ang kirot, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kailangan niyang gawin ang nararapat para palayain ang sarili at ang anak niyang si Sofia. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtungo sa korte, tangan ang makapal na folder. Nandoon ang petisyon ng diborsyo, kasama ang lahat ng ebidensyang hindi maikakaila tungkol sa pagtataksil, kasakiman at kalupitan ni Marco. Tinanggap iyon ng clerk ng korte, tumango at nagsabi. Pagkatapos maiproseso ito, agad kayong maabisuhan. Huwag kayong mag-alala, ang hustisya ay papanig sa inyo. Huminga ng malalim si Lyra, para bang isa-isang pinuputol ang mga tanikalang matagal nang nakagapos sa kanyang puso. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Nagdesisyon din siyang ipadala sa pulisya ang video clip na nagpapakita kung paano sinadyang saktan ni Clarice si Sofia. Isang malinaw na ebidensya, sa oras na kunwari inaalagaan siya,
pinabayaan naman niyang bumagsak si Sofia. Sapat iyon para ibunyag ang totoong mukha ng kunwaring mabait na pinsan ng asawa. 3 araw matapos maaresto si Marco dahil sa kaso ng panunuhol at pagnanakaw sa ospital, natanggap din ni Clarice ang summons. Nang kumatok ang mga pulis sa kanilang pintuan, hindi na niya nakayang itago ang huwad ng ngiti. Maputla ang kanyang mukha nang siya idalhin para sa investigasyon. Mabilis na kumalat ang balita. Nang malaman ng biyena ni Lyra na ang anak niyang si Marco ay nakakulong at ang ikinakapatid na si Clarice ay nadakip din, halos mabaliw ito. Araw-araw siyang nagpunta sa bahay ni Lyra, sumisigaw at nagmumura sa may tarangkahan. Babaeng malupit. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Kung wala ka, hindi magkakaganito si Marco. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na nanginig si Lyra. Matatag siyang nakatayo at ang kanyang mga matay payapa. Kasama niya ang kanyang ina at isang abogadong nakahanda na. Isang hapon, sa ilalim ng nagliliyab na dapit hapon, iniabot ng abogado ang opisyal na dokumento sa biyenan. Kailangan na niyang lisanin ang bahay. Ipinaliwanag nito. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa mag-asawang Lyra at Marco at kasalukuyang bahagi ng isinasagawang proseso ng diborsyo. Nakapagpakita si Jens, Lyra ng sapat na ebidensya na siya at ang kanyang pamilya ang nagbayad ng malaking bahagi para rito. Kaya't sa desisyon ng korte, kinakailangan ninyo itong lisanin. Bukod pa rito, lahat ng ari-arian sa pangalan ni Marco ay naka-freeze na upang magsilbi sa investigasyon at pambayad danyo sa ospital. Gumuho ang biyenan, humahagulhol at nanginginig ang mga kamay, wala na ang dating kayabangan. Hindi. Bahay ko ito. Hindi ako aalis. Sigaw niya. Ngunit nang dumating ang mga tauhan ng sheriff para ipatupad ang utos, naupo na lamang siya ng lupaypay sa hagdanan, mahigpit na hawak ang mga papel na wala ng halaga. Tahimik na pinanood iyon ni Lyra, mabigat ang puso ngunit hindi na nanginginig. Wala siyang galak, wala ring paghihiganti. Ang tanging naramdaman niya ay kalayaan. Sa huli, ang lahat ng kasalanan ni Marco, Clarice, at maging ng kanyang biyenan ay bumalik din sa kanila. Kinagabihan, niyakap niya si Sofia, pinakinggan ang banayad na hinga nito habang natutulog. Mahina siyang bumulong. Tapos na ang lahat, anak. Simula ngayon, mamumuhay tayong bago. Wala nang makakasakit sa atin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gabi, kumislap ang mukha ng mag-ina. Isang lumang kabanata ang tuluyan ng nagsara, at isang panibago ang nagbukas, isang mundo na wala na ang pagtataksil, kasinungalingan at kalupitan. Ang natira na lamang ay pag-ibig at kapayapaan na buong lakas na ipinaglaban ni Lyra.